Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Si Q po ni Inday na nanulak ng pulis. Ito ho yung si Kernel La Chica. Tsaka ho si VP Sara, kinasuhan na. May kinalaman to doon sa ah, kay Zulaika Lopez, kay Attorney Lopez nung inilipat ng ospital. Ito yung video. Instructed to assist po the patient at dadalhin po siya personally po doon sa veterans hospital. However, tinulak po siya ng mismong security po ni VP Sara, si Colonel La Chica, at we cannot let this pass. This is obvious. Ayan, may kita nyo dyan na itutulak yung pulis. Mamaya, isa pa akong video na papakita sa inyo. Obviously, can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. Tama. Qualified direct assault naman talaga ang dapat nga na i-kaso dyan eh. Ano yan eh, uniform personnel ng PNP, tapos inatasan ito, di ba? Meron itong tungkulin na dapat niyang gampanan. Ito naman pong gwardiya, sina La Chica, ang trabaho lamang nila Chica ay pangalagaan, ingatan ang seguridad ni Sara. Hindi po ni Zulaika. At hindi naman po, no, wala namang harm na gagawin yung pulis eh. Kay Zulaika eh. Di ba? Pero ang tanong nga, bakit ganun? Actually, hindi po tinulak lang yun eh. Pinagtabuyan po nila ang dalawa ni Sara, yung pulis. Kaya po nagrereklamo etong PNP. Malinaw po sa ating mga batas na kung ikaw ay public officer and you lay hands against agents of a person's authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. He was directed to assist the patient and yet he received some cursing, but he exercised self-restraint at hindi po pumatol. But you can see in the video na tinulak po siya mismo. So we will file the necessary cases against Colonel La Chica and others who interfered doon po sa implementation po ng orders ng Congress po. Yan po, si Dr. and Police Lieutenant Colonel Ivan Villamor trying to assist po the patient at itinulak po siya. Sino po yun? Si Ayun, tinaboy nila Chica. Colonel La Chica po. Pero doon sa hearing ho, nung nakaraan, nako, kala mo, basan sisiw yan, nakaganon. Dahil kung yan ho natanong, baka doon natulog yan. Grabe yung niyan, participation doon sa confidential fund. So, it's the same person. Which is the head? Yes po, siya po yung head po ng VPSPG po. Yun, tingnan nyo kung paano nila babuyin etong pulis ha. Si Super Serapinto, ang pinakabagong bida ng Team Tambaloslos. Tingnan natin kung ano ang mga powers niya. Una, kung may problema kayo sa pinto, tawagan niyo siya at isasara niya ito kahit may tao pang nakaharang. Pangalawa, kahit hindi ka pa convict, itatrato ka niya na parang convict. Hindi ito convict! Grabe emotion ni Sara, no? Hindi ito convict! Hindi ito convict! Hindi ito corned beef! Wala naman sinabi yung tao na corned beef yan, ay convict. Grabe. Ay, nako. Ang huli, kung hindi siya kailangan, magaling siya magpabida-bida. Tama na. Huwag ka nang bumida. Huwag ka nang bumida, sir, sabi ni Sara. Huwag ka nang bumida! Huwag ka nang bumida, sir! Yun. Ngayon, eto hong si La Chica, alam niyo ho, so nag-research ako about him. Ako po. Tingin ko alam na rin po ito ng Congress. Malalim na ho pala talaga ang ugnayan nito dito ho kay na VP Sara. Okay. Bago pa yung magkaroon ng VPSG ng CQ ng Vice President o ng Vice Presidente at siya yung hepe, meron pong tinatawag noon na Duterte Secret Society. So yung nakita ko nga sa FB, that was 2016 pa. Okay, so ganun na po kalalim ang kanilang ugnayan. Ibig sabihin, magkakakilala na. No, baka taga Davao din yan.
Pag taga Davao din yan, o tragis, ano to, na Davao Mafia tayo? Ito, hanapin nyo yan sa FB, Duterte Secret Society. Okay? O, kala, yan, DSS. Yan siya. So ngayon, nasampahan na po sila ng kaso. Ang Quezon City Police District ng patong-patong na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito kaugnay sa insidente nangyari noong madaling araw ng Sabado kung saan hinarang at itinulak umano ng Vice Presidente ang mga pulis na may dala kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center. Okay, so anong nangyari ho kasi ron, dahil po si Zuleika, tuwing meron itong mga medical attention, doon po yan lagi sa St. Luke's. Okay, hindi natin alam kung saan St. Luke's kung ito ba ay sa Taguig o dito po sa amin. Malapit lang yan, konting kembot lang. No, malapit kami sa St. Luke's. So, yan po yung gusto nila mangyari sa St. Luke's dalhin. Kaya lang, syempre, since ang Kongreso ay gobyerno, 'di ba? Saan po nila normal na dadalhin ang may sakit na pasyente? Syempre, lalo na't yan hindi na raw makahinga. 'Di ba? Hirap na sa nararamdaman niya. Oh, pala drama lang ang lintian. So dinala po nila ito sa pinakamalapit na ospital. Oh. 'Di ba? Dapat nga magpasalamat pa sila. Kaya lang nagalit ho sila bakit diyan po dinala sa veterans. Tapos meron silang sariling ambulance. Ayun na. Nilipat at tinakas, dinala ng St. Luke's. Tapos, wala pang isang oras na na-admit doon, dinischarge. Sabi ni Sara, nasa ng hustisya? Bakit Bakit ninyo dinischarge? Tapos yun nga, nadala na ng veterans. Pagdating ng veterans, na-booking, wala naman palang problema. Lahat ng vital signs normal. Walang life-threatening na nangyari sa kanya. Ay, sus Maria Josep. Kaya nga, di ba, lambot na nila. Pengin na lang ng camera. So, ayan ho, nagsampa na ho ng kaso. Kabilang sa reklamong inihain ng QCPD kay Duterte at Colonel Raymond Dante Lachica ng Vice Presidential Security and Protection Group ay direct assault, disobedience to authority, at grave coercion. Okay, so hindi ho pwedeng sabihin ni Lachica rito, ano kayo? Pulis lang kayo ba? Sundalo ko. Alam nyo, kapag bahagi ka ng VPSG, no? Independent ang VPSG. Okay? Hiwalay na sila kumbaga doon sa trabaho nila sa AFP. Ang trabaho nila ay protektahan ang Vice President. So kumbaga, loyalty nila ay na kay Sara. Abay, sabi ko nga kanina, ang tungkulin lang naman niya siguraduhin ang seguridad ni Sara. 'Di ba? At irespeto rin niya dapat ang kapwa niya uniform personnel, tama? Kaso nga, 'di ba? Pinagtulakan pa nila, meron hinawi niya ng ganon. Sabay sigaw naman ni Sara, "Huwag ka nang makialam." 'Di ba? Ngayon, yari kayo, kaso tuloy. Complainant sa kaso, si Lieutenant Colonel Val Jason Villamor, ang hepe ng QCPD Medical and Dental Unit. Sinamahan si Villamor ni QCPD Director Colonel Melesio Buslig Jr. at iba pang mga opisyal. Patunay ayon kay Director Buslig, patunay ang ginawa nilang paghahain ng kaso na walang nakahihigit sa batas o no one is above the law. Kahit sa isang vice presidente pa ang nagkamali, ginagawa lang umano nila ang kanilang tungkulin. At sa panig naman nitong si Colonel Jason Villamor, binabanggit niya na hindi niya inaasahan na yung pangyayari na ikinilos ng Vice Presidente ay dahil sa lalo pat binati niya pa umanito sa salitang Bisaya. Kumpiyansa naman si Major Andres. Kahit batiin mo sa salitang Bisaya, ginanti niyo yung kanyang jowa. Laghipon Jr., ang legal counsel ng QCPD, na mabigat ang kanilang ebidensya at mga reklamo na inihain laban sa Vice Presidente. Oo naman, mabigat naman talaga Ito nga nasa na yun? Ito. Legally instruct
direct assault because they receive siya. Sino po yun? Si Colonel La Chica po. Which is the head. Yes. Tingnan natin kung ano ang mga powers niya. Una, kung may problema kayo sa pinto, tawagan niyo siya at isasara niya ito kahit may tao pang nakaharang. Siyempre, hindi naman niya isasara ng biglayan ng ganun na, di ba? Malakit, alam naman niya na may mga tao. No. Akala lang kasi nila, dahil matangkad eh. Kita niyo yung height oh. Tunggok yung iba, parang ako. Di ba? Labo naman na bagsakan niya ng pinto yung mga yan. Pangalawa, kahit hindi ka pa convict, itatrato ka niya na parang convict. Hindi ito convict. Panghuli, kung hindi siya kailangan, magaling siya magpabida-bida. Anong hindi kailangan? Eh, may mandato siya. Yun ang mali nila. Di ba? Yun ang mali nila. Hindi nila inalam. Sana tinanong nila, Sir, ano po ang papel nyo rito? O, di sana nalaman nila, hindi yung ganyan, hinaras nila. O. Huwag ka na kumita. Huwag ka na kumita, sir. Yari. Ay, nako. Okay, so iwan na muna natin ito. Congratulations po kay VP Sara at kay La Chica kasi meron na po silang kaso.